Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkahayat ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagala magkabayan, ang mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section ng ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 61 na mga comments. Nandiyan rin po sa Amelia Hogo. Meron siyang 54 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 54 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments. And Ayeng Gamentisa. Meron siyang 28 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Ferdinand Baldonado, Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan at mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Euphemia, nabigay sa atin ng $10. And thank you so much also kay Jabita Gibson, nabigay sa atin ng $10 Canadian. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds na nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Jean Medina, Michael Vinas, Onesto Pantalya. Nandyan rin po si Jaime Garcia from Nottingham, UK. I-shoutout natin si Luisito Niedo, Ninoka Azor, Julieta Avenio. Nandyan rin po si Maria Loan Del Mondo. I-shoutout natin si May Dunes or Mex Talks Vlog. Nandyan rin po si Brian Baltasar, Florifi Gumapak, Merla Rivera. Hi to Lorena Otaki from Japan, Shirley Risman, Emily Basog, and hi to Chato To. Siyempre, isyatot natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So bukas nga pala mga kabayan, no? Bukas ulit yung hearing doon sa TRICOM na kung saan ipinapatawag yung mga fake news peddlers, yung mga DDS vlogger doon sa Kongreso mga kabayan. So bukas, Tuesday, February 18. So ngayon pa lang, meron na pong banat itong mga DDS kasi plano lang mga kabayan na hindi sila sisipot bukas. Ayaw na naman po nilang pupunta bukas sa hearing mga kabayan. Bakit ganyan nalaman? Kasi nanonood ako doon sa live kagabi ni si Viber mga kabayan. Si Viber ba yun? Si Vibrator. Si Joey, di Vibrator mga kabayan. So nanonood ako doon sa kanyang live. Sasabi nila hindi na sila pupunta bukas mga kabayan kasi nga siguro magpa-follow up sila doon sa kanilang final na petition doon sa Supreme Court na yun na yung TRO mga kabayan.
Yung kanilang final doon sa TRO na kung saan kung sila ay sisortehin at saka sila po ay papaboran ng Supreme Court mga kababayan, mapuputol or hindi na itutuloy yung hearing bukas or yung mga hearing in the future po tungkol dito sa fake news peddlers mga kababayan. So ayon lang pupunta bukas. Siguro meron na pong tatakas mga kababayan. Kasi nga 'di ba meron silang show cause order if I'm not mistaken. Halos lahat sila mga kababayan merong show cause order. Kasi nga 'di ba sila po yung mga napakasinungaling talaga. Ang kanilang letter na ipinadala doon sa TRICOM mga kababayan, 'di ba ang kanilang explanation doon, maraming hindi makakadalo sa kanila kasi nga nandun sila sa ibang lugar mga kababayan. Pero nakita natin kinaumagahan or that day mga kababayan, that day na nandun sila sa Supreme Court, nag-file sila ng petition and also nagkaroon po ng press-con sila mga kababayan. So 'di ba napakasinungaling talaga? Kaya nga galit na galit yung yung mga congressman natin mga kababayan. So binigyan sila dito ng show cause order na dapat talagang sila ay pupunta bukas doon sa hearing. Ngayon, marami kasi nag-comment doon sa kanilang post mga kababayan. Like for example, doon kay Viber. Kasi ito si Vibrator mga kababayan. Si Joy the Vibrator, parang siya kasi dito yung naging head ng mga DDS fake news peddlers mga kababayan. Pagkakala nyo si Sas yung head, hindi. Pagkakala nyo itong si Trixie yung head mga kababayan o yung si Badoy, hindi. Ito pong si Vibrator. Maraming takot, marami talang yung susunod kaagad kapag itong si Vibrator ang magsasalita mga kababayan. Napansin ko lang mga kababayan, maraming susunod dito na mga DDS vlogger, yung kanilang mga followers kapag itong si Vibrator ang magsasalita. So ang plano nila, hindi sila pupunta bukas mga kababayan. Okay lang ho yan. Tayo ay mananawagan na hindi sila pupunta bukas mga kababayan. No problem ho yan. Bakit? Kapag hindi sila mapapakita bukas sa hearing mga kababayan, well, bibigyan sila, magpapalabas ng warrant of arrest ang Kongreso. Diyan sila magkakaproblema mga kababayan. So ang gagawin dito ng mga DDS fake news peddlers na kasama doon sa pinapatawag sa TRICOM hearing bukas, mag-pray lang ho sila mga kababayan. Magdasal na lang kayo na kayo ipapaboran ng Supreme Court doon sa inyong final na petition na TRO. Okay? So nga mga ko, maraming umatake kay Sir Ivan kanina and also kagabi mga kababayan kasi nga doon sa aking post sa ating vlog kahapon. 'Di ba inilagay ko doon is 470,000 pala lahat. Sa ating thumbnail mga kababayan. 'Di ba sabi ko, wow, 470 pala lahat. Galit na galit sa akin yung mga DDS na papakala daw tayo ng fake news mga kababayan. Dahil sinabi ko na 470,000 pero nakita po natin doon sa aking vlog at saka 'di ba pinag-uusapan natin doon yung tungkol sa rally the other day doon sa Davao del Norte mga kababayan. Walang sinabi si Sir Ivan na 470,000 ang pumunta doon sa rally mga kababayan. 'Di ba? Correct ba, I'm wrong? Walang sinabi si Ivan na ganyan. Kundi ang sinabi ko, 470,000 lahat ang bumoto ni BBM nung time election sa last election 2022 na bumoto dito kay BBM. Kundi 470,000 lahat ang bumoto kay BBM. Ang ibig sabihin, 470,000 lahat dyan sa Davao del Norte ang makamarcos makabayan. So ang ginawa dito ng mga DDS abay gintag si Ivan. Gintag nila yung House of the Representatives na ipapatawag rin daw si Sir Ivan doon sa hearing bukas mga kababayan. Galit na galit eh. Fake news peddlers ba si Sir Ivan? I don't think so. Lahat ng mga topics natin dito, meron ho yang mga ebidensya. Hindi po nagbabalabas ng fake news si Sir Ivan. Fake news lang ang dating sa inyo kasi hindi pumaboro sa inyo. Diba, DDS? Gonggong talaga eh. Okay, so for the mga kababayan, may napansin lang ako. Napansin nyo ba na dyan sa Davao City mga kababayan na sunod-sunod yata ngayon yung nahuli, maraming nahuhuli, maraming nasambat dyan sa Comelec checkpoint and also pati rin po ang ating mga PDEA, maraming nasabat ngayon na drogas dyan sa Davao City mga kababayan. Napansin ba natin yan? Diba sunod-sunod mga kababayan? Kahapon merong halaga na drogas na 44 million pesos na drogas makabayan na sabat ng taga-PDEA. At saka ito po ang ating ebidensya makabayan. For more details, let's watch this.
Nasabat ang higit 44 million pesos na halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Davao del Norte. Nahuli naman ang mag-live-in partner na tagahatid daw ng droga sa ilang lugar sa Mindanao. Sa kulungan ng bagsak ng mag-live-in partner na ito, matapos masahote sa buy-bust operation ng mga pulis sa Panabo City, Davao del Norte. Kapwa na sa listahan ng regional level high value target ng pulisya ang mga sospek. Nasapat sa kanila ang higit 6 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 44 million pesos. Ayon sa mga pulis, notorious ang mga nahuli pagdating sa bentahan ng droga. Dayo lang daw ang mga sospek mula Caraga Region at taghatid ng mga supply ng illegal na droga sa iba't ibang lugar sa Mindanao. And also, the other day mga kabayan, mga 2 plus ago yata yon. Di ba napag-usapan rin po natin yung tungkol doon sa nasakote sa Comelec checkpoint na worth 7 million pesos yata yon lahat na drogas mga kabayan. And also, meron pong balita na yung drogas na kuha, this is how many days ago mga kabayan, or baka last January yata yon, na umabot ng 88 million pesos na drogas mga kabayan. Nasabat dyan sa Davao City. Napansin ba natin, sunod-sunod talaga eh. Tapos sabi po ng mga DDS, kung gusto na nating manirahan sa safest places mga kabayan, doon daw sa Davao City. Safest places daw, safest place daw ang Davao City mga kabayan. Tapos diba sunod-sunod ngayon na meron pong yung Ginumbag, meron pong Pinatay, Riding in Tandem, meron Tinigi. Diba sunod-sunod mga kabayan. Tapos sabi pa ng DDS na gunggong na yon, nag-comment doon sa ating vlog mga kabayan. Sabi nila, ang Davao City daw, drug-free daw mga kabayan. Drug-free daw ang Davao City. Paano naging drug-free ang Davao City? Sabi nila, nandyan daw yung source mga kabayan. Sakto ba si Ivan? Saan ba talaga galing ang source ng drogas mga kabayan? Tapos tawagin nila na drug-free ang Davao City. Baka siguro hindi drug-free ang kanyang ibig sabihin mga kabayan, kundi free ang drugs doon. Sakto ba si Ivan? Siguro free yung mga drugs na makabayan kasi ang dami talaga eh. Sunod-sunod makabayan. Well, sasampalin natin ang ebidensya. Itong mga DDS na nagsasabi doon na safest place daw ang Davao City, tas drug-free daw ang Davao makabayan kasi nga takot sila kay Digong. Hindi naman kasi nawala ang drugas dyan sa Davao City. Nung time kasi ng war on drugs ni Digong makabayan, di ba marami pong nadali dyan ang yung mga mababa lang po na level na mga poser mga kabayan. Yung adik-adik dyan sa gilid-gilid lang sa mga kali-kali lang. Yun po kasi ang kanilang pinagliligpit. Kasi karamihan doon mga kabayan, kompetensya kasi sa kanilang negosyo. Ngayon, mga drug lords, ang mga adik sa panahon ni Digong sa kanyang war on drugs, hindi yun nawala. Kundi nalisa ng konti, parang naging silent lang sila mga kabayan, parang patago lang. Pero hindi talaga sila nawala makabayan. So ngayon sa time po sa Marcos admin, pag-aakala nila na weak si PBM, parang binaliwala lang at saka medyo parang maluwag si PBM tungkol dito po sa war on drugs. Sa tingin lang ng makabayan, maluwag ang Marcos admin sa war on drugs. Hindi po. Iba ang estilo ni PBM. Maluwang sa kanilang paningin pero sila ay seryoso makabayan. So babalikan mo natin kung sino talaga dito po yung drug lord o saan galing po yung drogas makabayan. For more details, let's watch this. Ito yung 6.8 billion pesos na shabu na naipuslit sa bansa sa loob ng ilang magnetic lifters. Ang sabi ni Guban, base raw sa mga intelligence report na kanilang nakalap, ang mga tunay na may-ari ng shipment ay sina Congressman at Presidential son, Paulo Duterte, Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, at dating Presidential Advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yap. Pero nang imbestigahan noon ng Kamara at Senado ang issue, katakot-takot na panggigipit at pagbabanta ang kanyang dinanas, di lang para sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang anak. Alam namin kung nasaan yung anak mo, sa Makati, madali kidnapin yan. Todo tang ginoon si ex-president Rodrigo Duterte na sangkot sa illegal na droga ang kanyang Chinese economic advisor na si Michael Yang at ang translator nitong si Lincoln Ong. Kahitimong negosyante umano si Yang. Michael Yang has been in business here in the Philippines for
20 years. Bakit ako magduda? Bakit ako magsabi na drug lord siya? Setyembre nung nakaraang taon ay ni-raid ng mga pinagsamang operatiba ng National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs at National Intelligence Coordinating Agency ang isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Umaabot sa 530 kilos na shabu na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos ang nakumpiska sa naturang raid. Isinilid sa mga kahon ang mga droga at ipinadaan sa Port of Subic mula sa bansang Thailand. Noong Oktubre ay nakasabat naman ang PNP Drug Enforcement Group ang 323.18 kilos na shabu na nagkakahalaga ng 2.19 billion sa Manila International Container Port. Ang shipment ay galing umano sa Mexico at ito ay nakakonsign sa kumpanyang Sales Beat within OPC. Ano naman ang koneksyon ng mga bataan ni Duterte na sina Yang at Ong sa mga toneladang shabu na nasabat sa Subic at sa MICP? Ayon kay Surigao del Norte Congressman at House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert H. Barbers, konektado ang dalawang drug seizures kina Yang at Ong. Ipapatawag po namin si Mr. Michael Yang na apparently ay na-involved dito sa usapin tungkol sa illegal drugs. Nung aming inimbestigahan yung 3.6 billion na shabu na nakita sa isang warehouse dito sa Mexico, Pampanga. Lumalabas na ang warehouse sa Mexico, Pampanga na kung saan nabawi ang 530 kilos na shabu ay nakapangalan sa kumpanyang Empire 999 na pag-aari naman ni Ong. Kung inyong matatandaan, itong si Ong ay nasangkot din sa kontrobersya na may kinalaman sa 4 billion test kits anomaly noong kasagsagan ng pandemic. Ito ay inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni dating Senator Dick Gordon. Kaya galit na galit sa kanya noon si Duterte. Yung otak mo, Dick, nagtutunaw, napupunta dyan sa tiyan mo. Laki-laki ng mukha mo, hindi magmintis itong sampal ko. Naniniwala rin si Barbers na itong si Yang at si Ong ay konektado sa makapangyarihang Mexican drug cartel na isa sa pinakamalaking source ng iligal na droga hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayon sa dating bodyguard at self-confessed hitman ni Duterte na si Arturo Las Cañas, magkakasama sa multi-trillion na negosyo sa iligal na droga ang pamilya Duterte at ang kanilang source ay si Michael Yang at iba pang mga Chinese na kasama sa Davao Mafia. Siya ang pinaka-lords of all the drug lords in the Southern Philippines, maybe the entire Philippines. At upang mawala ang kanilang mga kalaban sa negosyo ay naglunsad ng peking drug war itong si Duterte at pinagpapaslang ang mga maliliit na tulak at nasangkot pa ang mga inosente na wala namang kinalaman sa droga. Ito naman ngayon ang dahilan kung bakit nahaharap ngayon si Duterte, ang kanyang anak na si Inday Sara at ang kanyang alalay na si Senator Bato de la Rosa ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ngayong wala na sa poder si Duterte, tiyak na mabubunyag na rin ang tunay niyang motibo sa kanyang peking drug war. Mapubunyag na rin kung sino talaga ang nasa likod ng tinaguriang Davao. Okay, so ngayon, sino sa tingin ninyo yung protector ng drug lord at saka source ng drogas makabayan? Your guess as good as mine. Please comment dyan sa baba. Babasahin niyo mamaya ni si Iva Makabayan. Alam niyo ba mga kabayan ko kung bakit ko ipinapakita yan ulit? Kasi nga ito magunggong na to ng mga DDS, kung napapansin niyo sa kanilang mga comment, napapansin niyo sa kanilang mga captions, di ba sabi nila naglabasan daw yung mga drugas ngayon kasi adik daw at saka bangag yung presidente Makabayan. Di ba gunggong talaga eh. Hindi kasi nila naintindihan Makabayan at hindi kasi nila alam kung sino ang source ng drogas, di ba? Lagi nilang inakusahan si PBM na bangag daw Makabayan gumagamit daw. Naniwala sila kaagad sa banat ni Digong. Siyempre, laging nainira yung kampo ni Digong kasi nga ito ay politika Makabayan. Ito, lalong-lalo na ngayon na malapit na po yung eleksyon Makabayan. Mas lalong iinit ngayon ang paninira sa kampo ni Digong, ang kampo ni Digong doon kay PBM. Pero itong mga DDS supporter, itong mga gunggong na mga ototo na to, nagpapadala kagad Makabayan. Adik, bangag daw si PBM. Ganyan ba klase ang adik at saka bangag Makabayan? Ang daming nagawa sa bayan natin. Marami hong mga pulisiyang maganda, marami hong mga inisyatibong ginawa si PBM, talaga pong nakakatulong sa bansa natin. Ang problema kasi itong mga DDS ito na mga gunggong na to, hindi kasi nila nakikita Makabayan. Kasi nga talagang blind followers sila eh. Di ba sakto ba ang term natin? Blind followers lang Makabayan. Na kahit anong itatai ni Digong, kakainin nila kagad Makabayan. Di ba? Tas buga dito, ang kanilang binubuga, pangit.
Gusto kasi nilang papangitin yung imahe ni PBM kasi nga politika eh. Gusto kasi nila na manalo ang kailang mga manok mga kabayan pero hindi yan mangyayari. Bakit? Marami hong namamahal kay PBM. Marami hong naniniwala sa kakayahan ni PBM na mapapaunlad pa niya ang bansang Pilipinas. O, di ba? And also, babalikan ko lang po mga kabayan, yung tungkol sa rally the other day doon sa Davao del Norte, abay, ang daming umiiyak ng mga didis mga kabayan. Kahit hanggang ngayon, pansinin niyo po ang kanilang mga vlogs mga kabayan, todo sila bana, todo sila dito na pagpoprotekta sa kanilang balwarte na yung nagpupuntahan daw doon, yung mga nagpupuntahan daw doon sa rally ni PBM the other day sa Davao, sa Carmen Makabayan, ay mga Makaduterte daw yun lahat. Kasi 'di ba, meron tayong nakita po na vlogger na nag-ingay doon na Duterte, buti na lang sinupalpal sila ng mga Marcos Makabayan. At hindi sumabay sa kanilang isinigaw na Duterte, pero pinipilit nila makabayan. Kasi nga napapahiya sila na mismo sa kanilang balwarte, sa kanilang turf makabayan, abay ang dami palang Marcos, Sea of Red. Kaya hanggang ngayon ang kanilang mga vlogs diyan sa kanilang mga vlogger makabayan, di ba, todo dipinsa talaga. Tas takot daw ngayon si PBM. Kasi meron daw sila napansin doon sa sinabi ni PBM na mabigat daw ang kanilang kalaban. Sila si Digong. Mabigat naman talaga eh. Sila si Digong, mabigat na kalaban yun. Hindi basta-basta sila si Digong makabayan. Kasi nga, dito, kasi kapag ikaw ay kukontra sa kanilang gusto, talagang ikaw po ay patatahimikin makabayan. Kapag hindi ka ayon sa kanilang agos makabayan, ikaw po ay ipapaligpit. 'Di ba? Kaya nga maraming takot sa kanilang makabayan. Kaya tama po sinabi po ni PBM, mabigat ang kanilang kalaban makabayan. Meron ho silang ngayong mga trolls na ipinakal makabayan, nagiging active. Kung napapansin niyo po sa inyong mga post, marami mga laughing emoticons makabayan. 'Di ba ang laughing emoticon sa kanila, ang dami talaga eh. Kahit doon sa mismong Facebook account ni PBM, 600,000 plus yata yon, if not mistaken na number makabayan. Ito 655,000 po na laughing emoticons makabayan. Do you think mga organic yan lahat? Tas ngayon, yan ang ginagamit ng mga DDS na nakatawa ng mga kabayan. Nakakatawa daw kasi pinagtatawanan lang yung post ni PBM. 655,000 na laughing emoticons. Do you think organic yan lahat? 'Di ba? So ngayon, 'di ba sabi ko sa inyo, marami sila ngayong binayaran po na mga influencers, mga DDS fake news peddlers, 'di ba? According po sa aking informant, 18,000 sila lahat makabayan. Pero yung 18,000 lahat na yan, isang account makabayan, marami silang mga accounts yan na mga trolls. Mga yung may term yan makabayan, nakalimutan na parang automated yata na account ang tawag doon. Parang nakalimutan sa term, nakalimutan ko na yung term makabayan. Comment dyan lang sa baba na meron kang isang account na original, tas marami kang hinawakan na mga piki na mga accounts makabayan. Pero yan ay working. Yan po ay active makabayan. Well, I'm not sure kung paano nilang ginawa yan, pero meron silang kinuntak yan makabayan na kayang gawin ang ganyan. 'Di ba? 18,000 baka siguro sa isang tao, meron silang hawak na 5,000, 10,000 na account. So talagang dadami makabayan. Kaya nga kung napapasin nyo sa mga nag-laughing dyan, laughing emoticons, iba yung pangalan makabayan. At karamihan dyan, walang totoo na mukha makabayan. Kasi nga marami silang binayaran na mga trolls. Lalong-lalo na ngayon na election time makabayan. Ganyan kasi ang banat nila. Ganyan kasi nabulag tayo sa panahon ni Digong makabayan. Nagpapa-activate sila ng mga trolls kasi nga tinatabunan nila yung mga good news, tinatabunan nila yung mga ginagawa ng ating presidente para papabor yung kanilang sinuportahan na politiko makabayan na sila si Digong and also si Kibuloy at saka yung padapa laban makabayan. Diba yan kasi ang kanilang ginagawa. And also, pag-usapan rin po natin, kung napapasin ninyo sa kanilang live makabayan, diba tinitira nila yung kapulisan doon sa Davao, sa Carmen? Kasi daw, yung Region 11 po na PNP makabayan, diba napapalabas sila o napapadala sila ng tao, mga kapulisan natin doon sa rally ni PBM. Tas nakita rin po natin makabayan, diba meron silang picture ipinakita na yung kapulisan na yun, nag-wear sila ng red. Which is totoo yung makabayan.
Totoo yun na nag-wear po ng red ang kapulisan natin. Hindi yan fake news. Kasi nakita ko yan doon sa parang order yata galing po sa kanilang chief makabayan na sa PNP 11. Di ba Region 11 po yung Davao sa Carmen? So yun po yung order. Totoo talaga yung makabayan. Bakit pinag-wear ng red ang kapulisan natin? Kasi 'di ba, according po sa mga DDS ngayon, kung makikinig kayo sa kanila, dumami lang daw yung crowd doon sa rally ni PBM dahil daw sa kapulisan natin makabayan. Gonggong talaga no, hindi nag-iisip makabayan. Nasaan kaya ang kanilang IQ makabayan? Nasaan kaya ang kanilang common sense? Ilan ba yung pulis ng Region 11 versus sa crowd ng makabayan? Do you think dumami yung crowd dahil po sa kapulisan natin? Hindi. Mas marami talaga pong Maka Marcos, mas marami talaga pong mga organic na sumuporta ngayon sa administration ni PBM. Okay, so babanatan na sila makabayan. Sa tingin ko dito makabayan kung bakit pinag-wear ng red yung kapulisan natin. Kasi doon po sa kanilang order, mag-wear sila ng civilian na polo shirt at saka sea of red daw makabayan. Diba kung napapansin ninyo, meron silang mga comment ngayon, meron silang captions na Sea of Red. Kapag may nakita kayo na Sea of Red na captions, ang pinaparinggan niya makabayan yung kapulisan doon sa Carmen. Sea of Red. Bakit Sea of Red? Sea of Red. Bakit color red ang sinuot po na polo shirt ng kapulisan natin? Ang analisa ko dito makabayan, para sila ay mag-blend sa crowd. Bakit? 'Di ba alam ho natin maraming makamarkos sa Carmen. So expected talaga na maraming magwe-wear po ng red color makabayan. So ang ginawa po ng kapulisan sa Region 11, nagpapadala sila ng kapulisan na naka-wear ng red para mag-blend sila sa tao at para hindi sila mapansin makabayan kasi nga talagang delikado. Honestly, delikado po ang sitwasyon ni PBM. Davao ho yan makabayan, Davao ho yan. Iba kasi meron pong taong ipindadala doon, itong mga Duterte at saka meron pong criminal mind makabayan, baka kasi merong gagawing hindi maganda. So nandun na po sa crowd ang kapulisan natin para sila po dito yung mag-spy makabayan. Magtingin-tingin sa gilid-gilid na baka meron pong taong gagawa ng hindi maganda doon kay PBM. At maganda at tama talaga ang ginawa ng kapulisan sa Region 11 makabayan. So good job no? Good job dito sa kapulisan po dyan sa Region 11. Hayaan niyo mga dilis na maggonggong yan eh. Hindi kasi nila naintindihan makabayan. Ginamit ang ng governor natin, ginamit ni PBM ang kapulisan ng makabayan. Yun po ay inisyatibo ng Region 11 PNP. Hindi naman sila katulad nyo ng mga gonggong. Hindi naman kasi sila katulad nyo ng mga bobo. Hindi nag-iisip. Diba kapag kasi sila nag-wear po ng kanilang original ng uniform makabayan, makikita sila kaagad. Mapapansin sila kaagad. Sila iiwasan po ng mga taong merong ok-ok yung utak makabayan. At para hindi mapansin ng isang kriminal, ang pulis, sila ay magbe-blend doon sa tao. Diba? The same po ang kanilang ginwear makabayan. Katulad po dyan sa, diba, sa mga meron silang bypass na operation na sila po ay magbe-blend sila para silang addict tingnan makabayan. At saka para makita po ng mga addict na parang ay ito, bibili ito ng drogas makabayan. Ganyan ang ginagawa nila. The same po yan doon sa rally DDS. Gets nyo na ba? Okay, so ipapakita ko na po sa inyo makabayan. Ipapakita ko sa inyo itong live ni yung campaign manager nga pala, yung campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa slate ni PBM, si Toby Chanco makabayan. Kasi maganda ang kanyang explanation doon sa interview niya doon sa Bilyonaryo. Ito ay tungkol po sa napansin natin, 'di ba, bumabanat na ngayon si PBM at saka maraming nagulat eh. Pero yan po ay nagustuhan ni Sir Ivan makabayan. Okay yan, babanat na rin po itong si PBM kasi lagi nilang inaapakan, lagi nilang inaabuso, kinukot siya makabayan at saka talang inaapakan na dito ang kanyang pagkatao which is hindi maganda. Buti na lang si PBM ngayon, bumabanat na rin po makabayan. For more details, let's watch this. Were there any surprises in yesterday's rally, proclamation rally? Wala naman. Wala. naman. Kahit po yung pananalita ni Pangulo, hindi po kayo nagulat? Hindi naman. He stated facts naman there. Wala naman siyang sinabi na hindi factual doon. Pero matapang, sir. Matapang naman talaga si Presidente. Pasensyoso lang siya. Diba? Hindi kayo nagulat dun sa mga binitawan niyang salita? No. Really? No. Did you write his speech? No, I wasn't part of it. Okay. I wasn't part of it. So it was really a surprise?
Hindi naman, because those are issues naman na talagang... I mean, it's a surprise for you kung ano yung sasabihin niya is what I meant, Yeah. actually. Hindi ko alam in advance. Pero yung mga issues naman na sinabi niya doon are real issues that define each camp, di ba? Parang sila, they're more friendly to China, di ba? Openly naman yon. Kami naman talaga, yung stand natin na yung Hague ruling, dapat manaig, yun naman talaga ang stand ng namin. So those are issues na very clear naman. Yung war on drugs naman, ang sinasabi naman ni Presidente ay bloodless war on drugs. Sila naman, ang gusto talaga nilang style ay yung tokhang. So wala naman talagang pagkakaiba doon at wala namang hindi totoo doon sa sinabi ni Presidente. No? In fact, in one of our meetings last week, he told me na mas madami pang drugs na nahuli ngayon kaysa nung panahon ng tokhang. How so? May data What are the doon. numbers? Okay. Sorry, I don't have the numbers. Just Sige. in passing na kwento. Maybe sa another akin. time, let's Yes. talk about that. Okay, so what we're talking about, in case for those who might not have heard the President during yesterday's proclamation rally, there were, sabi nga nila, may mga patama, ganon, or ilang mga maaanghang na salita ang Pangulo. Let's listen to one of them. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Medyo matindi po yun, Congressman. Which one? Alin dun sa dalawa? Yung pangalawa. Yung... wala sa kanila ay kasabwat sa, ano ba sinabi niya, sako-sakong pera na naabuso noong pandemya. Well, not in those exact words, but yes. Who's he referring to, sir? No, I think he was referring to the Farmally scandal, no? So it happened during the previous administration. Hindi, pero sabi po niya, wala sa kanila. Ang Doon sa amin. Oo, wala sa kanila, doon sa administration slate, ay nang abuso ng pera during the pandemya. Yes, diba? factual naman yun. Okay, Factual. so he's referring to who on the other side of the fence ng mga I wouldn't senador? know. I wouldn't know. Hindi ko alam kasi kung sino talaga yun. Okay. Basta ang maliwanag, wala doon sa side namin yun. Okay. Oh. O yung pong, yun, bahid ng dugo, napag-usapan na po natin kanina. Yeah, yung war of drugs, it's a very clear difference of strategy, di ba? Sila iba yung paniniwala nila, yung tokhang talaga yung main program nila for war on drugs. Dito naman sa ating Pangulo, hindi talagang hulihin talaga at mapanagot yung mga drug pushers. So, ibig sabihin, wala sa kanila, yung kanyang 12, wala sa kanila si Senator Bato de la Rosa. Yun po ibig sabihin nun, di ba? Siguro, yun ang ibig sabihin kung siya ang main implementor ng tokhang. Kung siya. Yeah. Kung, meron kung. No, I mean, siya yung Okay. chief PNP nun, di ba? Opo. Kasi hindi naman siya lang ang chief PNP, hindi lang naman siya ang naging chief PNP, pero siya lang ang chief PNP na tumatakbong senador. Okay. Yun po yung pananalita ni Pangulo. Pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya. Pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Mm-hmm. Sino hong senador yun? Bahala na silang mag-isip kung sino. Mahirap naman na akong magsabi niyan. Alright. Okay. Meron pa ho siyang sinabi. Let's play the second one. Okay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. The President is referring to? I don't know who he was referring to, but again, that's very clear, di ba? Okay. Yung stand doon sa West Philippine Sea is very clear. So, ang sinasabi niya, wala doon sa amin. So, baka nasa kabila. Baka Hindi naman niya nasa sinabing kabila. nandun sa kabila, di ba? Wala naman siya sinabi na nandun sa kabila. Basta itong paninindigan namin, Oo. atin ang West Philippine Sea, hindi natin ibibigay kahit na even an inch of our inch of it. territory, ika nga dun sa kanyang zona niya ata sinabi yun, Yes. hindi ho ba? Oo. Okay, and then there's one more. Let's isabay na po natin. Yung pogo. Isunod na natin. Wala po sa kanila ang tilang sakristan
ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Okay. Reaction? Definitely, wala naman sa kanilang involved doon sa Pogo. Yung programa ng Pogo nagsimula nung panahon ng dating administrasyon at tinigil ni Presidente Marcos. Diba? Nung una, walang gustong maniwala na hihinto on December 31, 2024. Pero doon pinakita ng Pangulo ang kanyang strong political will. Nung sinabi niyang hinto talaga yung Pogo noong December 31. And he said that during the State of the Nation address. Yes, pero at that time, di ba, Nagka-standing parang... ovation no, nung yes, sinabi pero ng nung Pangulo. sinabi niya yun, di ba, parang sinasabi, baka hindi mahinto. Pero pinakita naman natin na nahinto ni Presidente Marcos. Meron pa mga rogue, small groups, sir, though, of course, kahit po ang PAOK, sinasabi po yan, na meron silang mga maliliit na grupo ngayon na gumagawa pa rin ng hindi magagandang gawain. Yes, pero hindi hihintuan yan. Huhulihin ng authorities. Sinabi po niya yung bulaang propeta. Alam na natin yun. Hindi ko na kailangan pangalanan kung sino yun. No? Lahat naman ng tao alam kung sino yun. But I think what is clear is, hindi naman sinasabing meron sa kabila. Kung sasabihin lang meron, sila na nagsabi nun. Ang sinasabi niya, definitely, yung mga involved sa mga ganyan, wala dito sa 12 kandidato natin. Alright, let's talk about nagka-speech po ang bawat kandidato, Yes, hindi po ba? 12 sa kanila. Why? Apparently there was no talk on impeachment. Did any of the candidates even talk about the impeachment? After all, if they win, they will be serving as senator judges. Yes, all the more they couldn't talk about it. Kasi 'di ba hindi naman sila pwedeng mag-prejudge doon sa kaso, lalong-lalo na kung hindi pa nila nababasa. So mas mabuti na hindi nila pag-usapan yung bagay na yan. Para at least they will come in, kung manalo sila, they will come in with an open mind and they will judge it really based on the merits. Was there a directive as campaign manager to not talk about this? No. Walang direktiba. They're free to talk about anything they want to. And makikita mo naman yung diverse stand on certain issues of our candidates, di ba? Maliwanag naman na kung ano yung gusto nilang sabihin, pwede nilang sabihin. At sila mas nakakaalam. Okay, so pag-usapan natin mamaya makabayan yung previous session sa panahon ni Digong. Kasi nga na-open nila dun yung Farmale, itong si Digong, kasi nga mga pro-China makabayan. Ito ay tungkol rin po sa post ko dun sa ating Facebook account sa Jelreby TV na meron pong kakasuhan. Meron pong kakasuhan, member ng Padapa laban, senatorial lineup ni Digong Makabayan. Meron pong kakasuhan. So ito po ay related. But before that, isa naman natin. Nandyan po si Angelita Holsanger, Oldarico Angeles, Haitso Daldet Pasamonte, Alexander Aquaman. Nandyan rin po si Nikki Mariano, Lucrecia Revives, Pink Lover from Dubai, Haitso Manuel Balingit. Shoutout natin si Peaceful si Turtle, Emmy Sarino, Paterno Bindana. Nandiyan rin po si Selvia Cabel, Jen Rabara from UK. Hi to Wilson Gelera. Nandiyan rin po si Bernadine Rolianos, and hi to Apolonio Nocido. Oy, thank you nga pala sa ating mga viewers na palagi pong nag-comment dyan sa baba. At saka marami rin pong nababasa sa iba ng mga bagong viewers makabayan. Again, thank you so much nga pala sa naka-appreciate sa ating channel. Okay, so anyways, balik tayo sa isyu makabayan. Diba sabi ko tungkol doon sa aking post sa aking Facebook account na meron pong kakasuhan, member ng Padapa laban, senatorial lineup ni Digong Makabayan. So pag-usapan natin si Kiboloy. I think you already heard tungkol kay Omar Baliw Makabayan. Kilala ba natin si Omar Baliw, yung rapper Makabayan? 5 years ago, sa panahon ni Digong, meron siyang nagawa na kanta na talaga pong nag-viral Makabayan. Yan po ay Dumadagundong. Yan po talaga ay nag-viral for how many views ng kanyang ginawang kanta Makabayan na ang title Key and B. Key and B. So ang ibig sabihin po ng Key and B Makabayan, take note, panahon niya ni Digong Makabayan 5 years ago. Ang ibig sabihin pala ng Key and B, according dun sa nag-comment dyan sa baba sa kanyang official music video Makabayan, sa nag-comment doon sa fans ni Omar Baliw, ang K pala, that is kurakot Makabayan. And ang B is blasphemia.
Bago ko lang yan nalaman makaabayan, pero alam ko na po ang kanta na yan. That is 5 years ago. Talagang sumikat yan eh. At saka ang ganda kasi ng kanyang tono makaabayan, talagang nakajam yan. So KNB, Kurakot and Blasphemia. Ang pinaparinggan noon ni Omar makaabayan sa panahon ni Digong, si Digong. Kasi nga alam natin si Digong, kurakot yan. Kurakot yung makaabayan. Ang Blasphemia, ang best friend, ang partner ni Digong, itong si Kibuloy makaabayan. Timing na timing. Ngayon, yung first po na proclamation rally ni Digong makaabayan, di ba nagsalita po itong si Kibuloy? Before nagsalita itong si Kibuloy, ginamit ang kanta ni Omar Balew as jingle ni Kibuloy makaabayan. So yan po ay nakita ni Omar. Kasi nga ito ay sinumbong, gintag nila itong si Omar makaabayan. So si Omar, meron siyang plano ngayon na kakasuhan itong si Kibuloy dahil nga hindi siya nagpapaalam na gagamitin ang kanyang kanta bilang isang jingle makaabayan. So para maintindihan natin, at saka siya nga pala paalala lang, in case lang hindi nyo makikita itong video ipapakita ko sa inyo kasi nga ito'y copyrighted makaabayan. Kung sakali lang hindi nyo makikita dito sa vlog ni Sir Ivan, itong ipaparinig ko sa inyo, ibig sabihin tinanggal ang portion nito ni Sir Ivan, okay? So ipakita ko sa inyo or iparinig ko sa inyo ang original na gawa ni ang gawa dito ni Omar Balew na kanta niya na KNB at saka versus doon po sa ginawang jingle ni Kibuloy makaabayan para ma-compare natin. For more details, let's hear this. Okay, dyan lang yan kasi nga copyrighted makaabayan, di ba? So I am very sure na nakita nyo to, itong topic na to doon sa kabila po ng mga nakasama natin po ng mga vlogger makaabayan, di ba? Sure na sure si Ivan. Pero hindi nila ipinarinig yung jingle ni Omar. Kasi nga copyrighted makaabayan. Pero dito ay trial natin. So alam nyo na po yung tono makaabayan. Ngayon, ito ang ginawa sa grupo ni Kibuloy makaabayan. O, di ba? Ginaya makaabayan. Not just ginamit talaga ang kanta ni Omar Balew. At yan po hindi nagustuhan ni Omar makaabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga galit siya ni Kibuloy. Klaro naman eh. Itong si Omar makaabayan, galit ho siya ni Kibuloy noon pa man. Ayaw na ayaw niya itong si Kibuloy. Pero ngayon, ginamit ang kanyang kanta makaabayan. Tapos hindi pa nagpapaalam. So ngayon, magpa-file ng kaso itong si Omar Balew dito kay Kibuloy. Or baka sa campaign manager ni Kibuloy makaabayan. Tama talaga yan kasi nga yan po yung ginagamit sa kabila. Siguro lang kung siguro itong kanta na to, itong kanta po ni Omar makaabayan, ginamit to sa grupo ni PBM, malamang okay lang ni Omar makaabayan. Malamang okay lang ni Omar. Nag-react lang si Omar kasi nga ayaw niya kay Kibuloy makaabayan. Ayaw niya sa mga Duterte. O, di ba? Kung itong kanyang jingle, which is maganda talaga makaabayan Kung tingnan nyo lang po dyan sa Facebook, dyan po sa YouTube, i-search nyo KNB Omar. Maganda po ang kanyang kanta makaabayan. Ito kasi ay sa gobyerno natin. Ito ay tungkol ng pagtulungan, kung nasaan na daw yung tulong natin gobyerno, at saka tungkol doon sa mga kurakot. Pero syempre, ang kanyang kanta, alam mo natin kung sino ang kanyang tinutumbok na makaabayan. Kasi panahon yan ni Digong. At saka doon rin po namamayagpag itong grupo nila ni Kibuloy. Kasi di ba sabi nga doon sa kanta, Kurakot and Blasphemia, si Digong at saka itong si Kibuloy makaabayan. Sana yan po ginamit sa panahon ni PBM ngayon sa kanyang dito sa senatorial slate makaabayan. Magandang kanta niyan Hindi magre-react itong si Omar. Di ba Omar? Kasi siguro si Omar baka makamarcos Hindi ko lang siya makaabayan, siya ba ay makamarcos o siya ba ay pinklawan? Well, I am not sure. Pero siguro kapag dito po sa hanay ni PBM ginamit ang kanyang kanta, hindi siya magre-react makaabayan. Sakto ba Omar? So anyways, for the makaabayan, abay rumisbak ang grupo ni Kibuloy. Mismong si Torion, ang abogado ni Kibuloy makaabayan, meron siyang kakasuhan. I am not sure kung siya ba ay isang pinklawan or siya ba ay isang makamarcos. Meron kasing isang vlogger
Meron sang vlogger influencers na kung saan inihian kasi yung poster campaign ni Quiboloy mga kababayan. So ito ang post doon sa mga DDS. Sabi dito, vlogger na pasikat umihi sa poster ni Quiboloy. Sasampahan ang kaso ng 10 million danyos mga kababayan. Kakasuhan ito at saka ang danyos 10 million pesos dahil daw inihian ang poster ni Quiboloy. Pero itong mukha makahabayan, itong mukha po ng vlogger, familiar sa akin eh. Familiar na familiar. Hindi ko lang sure kung kailan ko siya nakikita makahabayan, pero very familiar sa akin yung mukha. I'm not sure sa Bay Pinklawan or Maka Marcos, well, I don't know. Tapos according dito po sa konteksto makahabayan, galing po sa mga DDS, para sumikat lang ay sisiraan at babalahorain ang iba. At saka iihian pa ang poster ni Pastor. Mahabang pasensya ni Pastor ACQ. Pero ako na mismo ang magpapaalam sa kanya na filean ito ng criminal case for grave oral defamation makabayan. Offending religious feelings. Sabi dito, violation of city ordinance at civil case for damages kahit 10 million lang daw makabayan. 10 million lang daw, pero tingnan nyo ang ginawa nila kay PBBM. Di ba? Si PBBM, binabalahura lang makahabayan. Inaapakan ang pagkatao. At saka ilang beses na hindi na po natin mabilang na mga fake news ipinakalat nila para lang sisiraan si PBBM. Si PBBM, nakakaso ba sa kanila makahabayan? Di ba wala? Ang kampo ni PBBM, nakakaso ba sa kanila? Na lagi silang napapakalat po ng fake news makahabayan. Tas dito, inihian lang ang poster ni Quiboloy, galit na galit. Pakakasuhan nila yung tao na yan ang magkaroon dito ng danyos na 10 million pesos na makahabayan. Di ba gunggong talaga eh. Katarantaduhan yan, Torion. Katarantaduhan yan. Ipaabot to kay Torion makahabayan. Sabihin nyo, sabi ni si Ivan, katarantaduhan yan. Ayaw ko lang magmura eh kasi maraming magalit eh. Di ba Torion? Di ba? 10 million kaagad. Pero ang ginawa lang kay PBBM, hindi mabilang makahabayan. Like for example, sa ginawa dito ni Amp Satar makahabayan, kilala na ho natin si Amp Satar. Hindi ko lang sure kung sino dito ang kanyang funders makahabayan. Kasi kapag ikaw ay gagawa ng ganyang klase po ng mga AI, ng mga images, hindi yan basta-basta makahabayan. Talagang magaling ka sa computer. Talagang magaling ka gumamit po ng AI. Mostly ginagamit nila yan yung Fusion, yung Carbec, yung isa makahabayan. Marami yan eh. Marami yan na AI na mga applications. Tapos hindi ko lang sure kung ano ang kanyang ginamit makahabayan. Diba, tingnan nyo pagkagawa, talagang realistic talaga eh. Ibig sabihin, si Amp Satire, grupo yan makahabayan. Grupo yan, hinari yan ng DDS para lang sisiraan si PBBM. Diba, gonggong talaga eh. Tsaka, diba yan na po yung napag-usapan po ng NBI makahabayan, tsaka ng Cybercrime Unit. Sana itong si Amp Satire, ito'y siseryosohin ng grupo or ng NBI or ng Cybercrime Unit makahabayan. Kasi nga sumusobra na talaga eh. Kung napapansin natin ang kanyang account at saka ngayon nakipag-collab siya dito sa isang Facebook page na malaki rin po makahabayan. Ang pangalan itong Ang Balita Ngayon. Nakikipag-collab na sila dito. So ibig sabihin talagang full force na sila dito para sisirain nila ang imahe ni PBBM. Amp Satire plus Ang Balita Ngayon makahabayan, gunggong talaga eh. Alam nyo ba noon ang Balita, ito'y napaka-neutral, tas ngayon tumitira na po kay PBBM makahabayan. Ibig sabihin, hinar sila para mag-fusion dito, para mag-collab sila, aatake sila kay PBBM. So magaling kasi itong si Amp Satire na gagawa po ng AI images makahabayan. So sana dito sa grupo ng mga Maka Marcos, meron po gagawa po ng ganyan na klase na mga na AI makahabayan which is very realistic. Sana merong ganyan. Dito kasi sa hanin ng mga BBM vlogger, wala kasing binabayaran or wala pong bayaran makahabayan. I can assure you, 1,000% ako naman masasabi dito, walang bayaran na vlogger si PBBM. Wala makahabayan. 1,000% wala talaga. Kahit piso. At saka talaga pong yan po ay nakita na yan si Ivan, wala talagang binayaran dito. Kaya nga nagbabaliktaran yung mga vlogger na naghanga dito na merong bayad makahabayan. Kaya nga maraming bumaliktad na mga noon BBM vlogger, tas ngayon DDS vlogger na makahabayan. Kasi nandun kasi ang malaking bayaran, malaking kontrata kasi sa kabila makahabayan. Sana lang merong ganyan na klase na na vlogger or influencers na marunong gumawa po ng AI makahabayan. May nakita ako na, di ba, fino-forward nila ni Coach Jarrett, merong fino-forward po yung ating makasamaan po ng mga vlogger, pero hindi talaga pareho dito sa ginawa po ni Amp Satire makahabayan. Kung if I'm wrong,
hindi ganun ka pulido or hindi ganun kaganda pagkagawa katulad kay Amsater Makabayan, which is yung iba marami talaga na mga yung animated, 'di ba yung animated talagang pulido pagkagawa eh. Sino kaya to si Amsater Makabayan? Hindi kaya sa ibang lugar to na ibang country Makabayan tas hinari po ng mga DDS. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, isa naman natin. Nandyan po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine, Amandawi, Cebu, greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Nandyan rin po si Seti Maha Sibil, Perlita Ulaer. Nandiyan rin po si Josephine Gallego, hi to Ashen, Felma Cabato, Evelyn Garcia, Jenny Howard, Jason Ramos. Nandiyan rin po si Amelia Hugo. I-shoutout natin si John Wick at Emmy Griffil. Nandiyan rin po si Jess Lubtob from Calaba, Laguna, hi to Nida Ichaka. I-shoutout natin si Jusichel Noveras, Abraham Yanet, nandiyan rin po si Nonsky Pasamonte, and hi to Direk Erwina Argilies at saka kasama nila sa grupo nila na mga direktor Makabayan. Okay? So anyways, pag-usapan natin muna itong good news para malaman po ng mga DDS ang mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno, mga projects ng ating mga ahensya para malaman nila. At saka ito po yung good news Makabayan kasi para malaman nila kung ano ang lang gagawin dito sa gobyerno natin kung sakaling meron silang kakailanganin sa ating gobyerno. So alam na nila kung saan sila pupunta Makabayan. At saka para maraman na po nila na hindi po natutulog si PBM, kundi lagi pong nagtatrabaho. Hindi travel and travel na lagi pong sinasabi ng mga DDS na wala nang ginagawa si PBM dahil daw travel and travel, busy daw sa pangampanya Makabayan. Di ba yan po ibinakalat ngayon ng mga DDS? Busy daw sa pangampanya si PBM, gunggong talaga eh. Kahit nangampanya si PBM, nagtatrabaho pa rin yan. Ito ang ating ebidensya. Nasa 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nakinabang sa Mega Job Fair na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tagum City, Davao del Norte. Personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginanap na trabaho sa Bagong Pilipinas Mega Job Fair sa Tagum City sa Davao del Norte, kung saan halos 3,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa Carmen at Tagum City ang dumalo. Ito ay inisyatiba ng Office of the President at Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa layo na mapabuti ang pamumuhay ng mga 4-piece beneficiaries sa bansa. Ito ay bilang pagtupad sa aming mandato at sa aming pangako na itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga benepisyaryo ng 4-piece at saka ng tupad. Patuloy din namin pinapalakas ang paghahatid ng mga serbisyo para sa inyong lahat upang matulungan kayo na makahanap ng trabaho at magsilbing hakbang tungo sa pagkamit ng inyong mga pangarap sa buhay at para sa inyong mga pamilya. Inaasahang nasa 3,000 pre-identified existing household beneficiaries sa 4-piece ang maaaring matulungan ng programa. Ang mga nasabing benepisyaryo ay magta-transition out na sa programa dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang trabaho sa Bagong Pilipinas Mega Job Fair ay ginanap upang mabigyan ng trabaho at pagkakakitaan ang mga 4-piece beneficiaries upang mapanatiling progresibo ang kanilang pamumuhay kahit hindi na tumatanggap ng ayuda mula sa programa. Ang 33 taong gulang na 4-piece beneficiary mula sa Magsaysay Carmen, Davao del Norte na si Michi Natad, hire on the spot bilang cashier sa isang mall sa Panabo, Davao del Norte kung saan 7 taon na siyang beneficiaryo ng 4-piece. Nagpasalamat jud ko nga nadawat ko. Kung dili tungod sa 4-piece, siguro dili ko makasulod aning trabaho. Ayon naman sa Regional Director ng DSWD Region 11 na si Merlinda Paragamak, malaking tulong ang programa para sa 4-piece beneficiaries dahil magpipitong taon na sila sa programa at kailangan na nila mag-transition out. Importante po itong activity na ito kasi dinadala natin ang serbisyo para sa kanila. We wanted them to have work, no, para ma-sustainable ang pagtabang, ang ating pagtulong sa ating mga 4-piece beneficiaries. Nakapagtulungan din ang Department of Labor and Employment Region 11 kung saan naging daan din sila sa pag-imbita sa iba't ibang employer at partner companies, kung saan mayroong kabuuang 887 job vacancies ang nakahanda para sa mga benepisyaryo.
At mayroon ding iba't ibang special services para sa mga benepisyaryo tulad ng Job Seekers Assistance Booth, Labor Education and Livelihood Desk at Career Development Support Services. Ang pagpapayabong sa kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay tinututukan. Salamin ng adhikaing ito ang nakumpleto at nakatakdang buksan sa publiko na Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Project. Bukas araw ng Lunes, pangungunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng 300 metrong Fort Santiago River Walk. Proyekto ito ng unang ginang na excited na ipinasilip sa kanyang Instagram account. Layo nitong ibalik ang dating ganda ng Ilog Pasig at maging atraksyon sa mga turista. Magsisilbi rin itong daan sa pagitan ng Fort Santiago at Pasig River Esplanade. Patuloy din ang cleanup operation sa Pasig River ng Pasig River Coordinating and Management Office. Higit 2,000 sako ang nakolektang basura sa mga nakalipas na linggo. Inaasahang mas gaganda pa ang Ilog Pasig sa dinaluhang World Government Summit ni First Lady Liza Araneta Marcos na isa katuparan ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Clean Rivers, isang non-profit organization mula sa UAE na tutulong sa rehabilitasyon ng ilog. At sa ilalim ng kalinga at inisyatiba para sa malinis sa bayan o kalinisan, sa bagong Pilipinas, 22,000 barangay ang nakilahok sa mga cleanup activities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Target naman ng Bureau of Corrections na maging PEZA zone o economic zone ang mga bilangguan sa bansa para makahikayat ng milyong-milyong investments. Hindi lang basta problema sa kulungan ang inaasahang mareresolba sa isinasagawang pagtitipon ng ASEAN countries para pag-usapan ang prison system sa iba't ibang bansa. Ayon sa Bureau of Corrections, inaasahan din na milyon-milyong investments ang papasok sa Pilipinas. Inilatag kasi ng Bureau of Corrections sa mga bansa sa rehiyon ang planong gawing PEZA zone o economic zone ang mga piitan sa bansa, partikular na ang Iwahig Prison and Penal Farm. After this conference, I was told by the PEZA Director General that investors will be coming in from Thailand, from Singapore and other countries because they want to also invest in the Philippines. Makabagong kulungan ang gagawin sa Iwahig. Ang plano ng Bucor sa 28,300 na ektarya ng lupa, karamihan gagamitin na para maging taniman ng mga produktong pang-agrikultura, fisheries at iba pa. Kaya sa tulong ng mga papasok na investment, magiging food security hub ang Iwahig. Number one, yung food security. Yun talaga ang problema ng bansa. Because of climate change, we need really to make sure that we produce the food that we need. No? So this will be a hub for aqua and agricultural products. Ililipat naman na ang mga persons deprived of liberty mula New Bilibid Prison papuntang Iwahig at iba pang regional facility at sila mismo tutulong din sa pagtatanim, pangangalaga ng mga hayop at aquaculture. Sabi ng Bucor, benepisyo naman ng PDLs dito, sapat na pagkain at trabaho na pwede nilang magamit pagkalaya. We want the PDLs to be relevant. We want the PDLs to be as early as now to be able to contribute something to the society. And when the time comes na ngayon may GCTA na ang dami ng laya, they are prepared to have a reintegration program. They really need a better place to live. Kasi nakakasakit sila dun. And then of course, this will not stop me from looking around. Maglalagay din tayo sa Region 1 hanggang BARM. But we really have to get out of Metro Manila because really our position there is untenable. Para naman sa New Bilibid Prison, dahil nga mawawala na ang mga PDLs, ang plano ng Bucor, paupahan na ang lupang ito. Tulad ng ginawa nila sa Davao Penal Colony ngayon na kumikita na ang dating natutulog na lupa ng 20 million pesos kada buwan. Imagine kung lahat ng regions, we earn at least 20 million a month. We have about 17 regions. So,
Ano na yun? Magkano yun? Malaki na yun. Almost 300 million a month nakaka-generate kami ng income. Positibo naman ang Bucor na ang planong ito mabubuo hanggang sa 2028 o hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lang basta food security, tinitignan din nila na maging daan ito para mas mapalakas pa ang turismo sa bansa. Target po ng Department of Agriculture na dalhin na rin sa mga grocery at supermarket ang Rice for All. Araw-araw bumibili ng bigas si Jennifer. Hamon sa kanya ang mahal na presyo nito dahil sa marami silang miyembro sa kanilang pamilya. Bigas pa lang, 140, 130, isang araw lang yun. Ito, yung 165 ko, 5 kilos na. Kung may bababa pa, siguro mas maganda. Para sa kanya, malaking tulong ang kadiwa ng Pangulo Kiosk na matatagpuan sa ilang mga pamilihan sa NCR, kagaya na lamang dito sa Pasay Public Market. At aasaan pa na sa susunod na linggo ay magsisimula lang pagbibenta ng 35 pesos per kilo na NFA rice at isasama rin ito sa mga kadiwa ng Pangulo Stores. Habang tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng kadiwa ng Pangulo Kiosk, bukas ito Martes hanggang Sabado sa ilang mga piling pamilihan at ilang mga estasyon ng LRT1 at MRT3. Lalo pong lumalakas. Kasi marami po talaga ngayong mas bumibili, lalo na po yung 43 nila na bestseller po namin. Full grain siya at saka talagang maalsa. Pinaplansya na rin ng Department of Agriculture ang paglalagay ng Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo sa ilang mga supermarket. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagbigay na ng interes ang ilang mga grocery chains para sa RFA program. Target ng kagawaran na masimulan ang paglalagay nito sa mga grocery stores sa susunod na buwan. Ang presyuhan ng bigas ng Rice for All program ay mas pinababa pa ng Pangulo. Naglalaro na lang mga presyo nito sa 33 pesos hanggang 43 pesos per kilo. Available pa rin ang tig 29 na bigas ng NFA. O di ba maganda yan makahabayan kasi nga yung kadiwa ng Pangulong, ang bigas ng kadiwa ng Pangulo ay pwede po natin makikita sa mga supermarkets o sa mga grocery stores. Sana nandyan po sa mga malls makahabayan. No? Maganda yan eh. Kasi nga para makita po ng mga DDS na mga asyuso talaga na laging hinahanap po yung 20 pesos per kilo na bigas makahabayan para malaman nila na bumaba talaga ang presyo ng bigas makahabayan. Tingnan nyo, doon po sa, di ba, the other day makahabayan, may pinakita kami sa inyo na meron pong worth 38 pesos per kilo na bigas dyan sa May Pasig Market makahabayan. Di ba, 38 pesos per kilo na ho. So, ilang peso na lang yan para maging 20 pesos per kilo na bigas. Kasi yan po kasi ang pinag-ingay, pinag-iyak ng mga DDS makahabayan. Pero kapag iinom sila ng kape makahabayan, itong mga DDS, alam niyo ba, mga oto-oto na mga DDS followers, yung mga nagpo-post dyan sa kanilang Facebook account, alam niyo ba kung saan sila lagi nagtatambay? Dyan po sa mga mamahaling kainan ho sila. Nandyan po sa Starbucks, kung saan ang kanilang kape makahabayan worth 175 pesos. Pero hinahanap nila yung 20 pesos per kilo na bigas makahabayan. Di ba nang hinayang sila sa 38 pesos per kilo na bigas, sa 40 pesos per kilo na bigas, pero sa kape na tag 175 pesos ang isa makahabayan, hindi sila nang hinayang, di ba gonggong talaga eh, kasi nga inuuto lang nila ang taong bayan. Ginagamit kasi nila yung mga taong madaling mauto makahabayan para magalit kay PBM. Di ba gonggong talaga eh. So before na mag-jump po sa ating next tabi makahabayan, siya nga pala, kung nagustuhan ninyo ang ating mga good news, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibesan sa inyo, i-share natin ang ating mga vlogs makabayan para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin na nabudol ng kabilang kampo makabayan. Okay, so thank you so much. So i-share na rin po natin. Nandyan po si Marilo Lumiares Longara. Hi to Merna Borromeo. Nandyan rin po si Daga, Biole Benaventura, Rica Noses. Hi to Percy Shalana. I-shoutout natin si Jeremiah si Guerrero, Apple Nash, Daniel Galarpes. Nandyan rin po si Joliet Sonakawa, Felicitas Manibog, Julieta Caramilnan Migoro. Nandyan rin po si Giselda Langbat and hi to Boboy Elmido Costin sa Dogyo. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. Sa mga bumoto kay Duterte at sa mga sumuporta kay Duterte, mind conditioning ang ginawa niya. Ginagawa niya, i-immunin niya yung tao na okay lang ang patayan, okay lang ang gera, okay lang ang mga ganyang bagay. Kaya mind conditioning yan.
Speaking of mind conditioning, mapadali ang impeachment ni Sara. Bakit? Dahil sa banta ni Digong. Mind conditioning ginagawa niya. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, natin yung mga senador ngayon para mapakante. Kung makapagkaya tayo ng mga totoo yan, Pinoy Balita. senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama nga sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil banta sa seguridad. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo, huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Sabi ko, kung binabato na yung bahay nyo, dapat gumising na kayo. Tumindig na kung ano yung dapat gawin under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Marami kasi sila. Ano dapat? Diba? Anong sabi ni Congressman Defensor? Mind conditioning. Kaya dahil dyan, mapapadali ang impeachment ni Sara Duterte na baka sakali sa ngayon, sa tingin ni Pangulong Bongbong Marcos, alam niyo sa totoo lang, si Bongbong Marcos parang mangangaso yan. Si Bongbong Marcos parang mangangaso yan. Alam mo ang ginagawa ng mangangaso? Mahirap kasi yung mangaso ka ng umaga, mangaso ka ng gabi. Bakit? Kapag nangangaso ka ng ibon, lalo pag agila, tulog yan. Lalo pag inilawan mo ng flashlight yan, malabo ang paningin yan, mabilis mahuli. Sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang rally, nagpain lang siya. Pinainan niya. Kumagat naman ang kanyang pinapainan. Ngayon, pwedeng kwaing rason ni Pangulong Bongbong Marcos na magpa-special session siya ng mga senador at bilisan ang impeachment ni Sara. Bakit? Dahil dyan, sa pagbabanta ni Digong, hindi kasi yan normal. Sa Mindanao, normal yung ambush-ambush. Sa Mindanao, normal yung mga ganyang bagay. Kasi immune na kami dyan. Pero dito sa Luzon, hindi normal yan. Hindi normal yan. Hindi nyo pa naranasan. Naranasan nyo ba na may bombang mahuhulog? Nakikita nyo? Naranasan nyo ba nakikita nyo yung tao biglang sumabog na parang giniling? Naranasan nyo ba na nirarat-rat ng M16, machine gun? Naranasan nyo ba na nakikita nyo habang tinatamaan ng machine gun sniper, wasak ang ulo? Hindi. Kami, naranasan namin, nakikita namin. Naranasan nyo ba na mga na-hostage ng mga rebelde, pinugutan ng leeg? Naranasan nyo ba ginugurgur sa harapan? Hindi nyo naranasan yan. Ano sa Luzon nakaranas? Apakabubo talaga pag DDS no, nanunood na nga lang, bungol pa rin. Sa Luzon daw ako nakaranas. Kakasabi ko lang kami sa Mindanao. Kaya mind conditioning ang ginagawa ni Digong. Ginagawa niyang normal yung mga ganyang bagay na hindi dapat maging normal. Diba? Ginagawa niyang normal yung mga ganyang bagay na hindi naman dapat normal. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, danas namin yan, Ken. Pinoy Balita. Naranasan nyo ba ma-hold up ng madaling araw galing trabaho? Alam mo, sa totoo lang, walang ma-hold up kung walang magpapa-hold up. Ganun lang. Tanga na yun kung ma-hold up ka. Di ba?
Bakit ka kasi maglakad sa madilim na lugar? O alam mong delikado yung lugar mo, maglalakad ka ng gabi. Di ba? O, di umuwi ka nang may mga kasama ka, hindi yung maglakad ka mag-isa. Diyos mio, Marimar ba naman? Napakasimpleng bagay. Nakakita ka ba ng tae na hindi mabaho? Malamang pag nakaapak ka ng tae, tas mabaho, tae yan. Di ba? O alam mo palang may tae, ba't mo inapakan? Di ba? Sa sunod, huwag ka nang dumaan dun. Hindi mo naman, ang buhay kasi, may challenge yan eh. Kung alam mo sa lugar na yun na dinaanan mo na hold up ka, huwag ka nang dumaan ulit dun. Magpasalamat ka pa nga kasi buhay ka eh. Yung ibang ang hinold up dyan, sinaksak na, pinatay pa. Di ba? Ganun lang. Pag dumaan ka sa lugar na yan, maraming aso, alam mong maraming aso, huwag ka nang dumaan ulit. Yeah? Oranvo 94.3, maraming salamat po sa iyong palipad super sticker. Thank you so much po. 'Di ba? Yun ang totoo. Naranasan mo na 'yan, sabi ni Toto for Duterte. Hindi ko mararanasan 'yan kasi hindi ako tanga. 'Di ba? Alam mo kung nakatira ka sa squatter area, alam mong maraming halang ang bituka diyan. Mag-adjust ka. Hindi yung ang squatter area ang mag-adjust sa'yo, hindi ka prinsipe. Hindi ka special na para sila ang mag-adjust sa'yo. Alam mong pag nasa squatter ka nakatira, marami talaga dyan. Lalo na pag tundo, marami dyan. Alam mo naman na ganyan na, hindi ka mag-adjust. Hindi tao ang mag-adjust sa'yo, hindi snatcher ang mag-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-adjust. Alam mong lugar na tinirhan mo, puro adik na natili kang tumira dyan. Di lumipat ka ng lugar na walang adik. Lumipat ka ng lugar na safe, walang gulo at hindi ka ma-hold up. Katamaran at katangahan kasi yung ganyan. Di ba? Hindi po pwede na ang hold-upper ang mag-adjust sa'yo. Ngayon, kung hinold up ka at buhay ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Ang pera at ang bagay na hinold up sa'yo nakikita, pero yung buhay hindi. So alam mo na hold up ka sa lugar na yun, bukas makalawa, lumipat ka na. Subat di kayo lumipat sa lugar na walang abo sayap. Oo, sabi ko sa'yo, magkaiba ang Tondo at magkaiba ang Mindanao. Ang Tondo maliit lang. Ang Mindanao, pangatluhing laki ang Maynila. Kahit saan ka lilipat. Alam ni Duterte yan. Tandaan mo yan. Oo. Ang Tondo, pwede kang lumipat ng Pasig. Pwede kang lumipat ng Marikina. Pwede kang lumipat ng Makati at Pasay. Pero yung Mindanao, hindi Tondo ang Mindanao. Huwag na kayo makipagtalo sa akin, hindi kayo mananalo. Mautak ako. Nag-deliver lang kayo ng suka, naging kandidato na. Okay, so kasama rin po natin si Lorna O. Villanueva, Robin Basinga sa Lindong, nandiyan rin po si Rigos Maranan Ofelia, hi si Lorna Jane, Bibi Garcia, Elena Cao, hi si Rijak Alvarez, nandiyan rin po si Chrissy Yu Ticketing Airlines, shoutout natin si Hermel's Vlogs, Roms Ariglo Molino Ramos, nandiyan rin po si Helda Balobino Pita, Annabel Hoson, Lilian Oledan, hi to Celestial F. De Los Rias, nandiyan rin po si Lorena Palge, and hi to Pal PJVR. Okay, so makahabaan ko, yan natin manangkalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang buhay ng aking buong pamilya. Nakikiusap ako na protektahan mo kami at gabayan sa bawat hakbang at desisyon. At huwag nawa kaming bumagsak o madapa. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na sumulong sa kabila ng bagyo. Diyos ko, naway sumikat ang liwanag ng iyong mga pagpapala sa aming buhay. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.